Alam niyo po bakit sila masaya? Nagulat ako sa sinabi nila. Masaya kami, Father, kasi yun naman ang dahilan kung bakit nagsikap kami nung kabataan namin. Na natuto silang tumayo sa sarili nilang paa, sariling sikap. Naturuan namin silang buhayin ang kanilang pamilya na hindi depende sa amin. Marami ang pamilya ng OFW. May mga anak na. Si Lola pa ang namumblema ng gatas. Walang katapusan. Kaya kayo po, nagtatrabaho kayo para maturuan niyo yung anak niyo. Ang mga magulang po ay sinasabi na to educate. Alam niyo yung educate, educare po yun. Ibig sabihin, to lead. No, hindi maging dependent, to lead. Turuan niyo sila para magkaroon sila, dumating ang panahon ng bagong buhay. So masaya sila kasi kahit dalawa lang sila, naging masaya sila. Sabi ko, siguro, naging tapat sila nung isa nagtatrabaho sa abroad, yung babae. Kaya hanggang ngayon, alam niyo po, pag titignan ko sila, ang saya sila, yung saya nila. Parang hindi sila nagkahiwalay na mag-asawa. Ganun naman po. Kasi at the end, pag uwi na kayo, katulad nila, kayo na lang mag-asawa ang matitira. Amen. Kung kayo ay parang aso't pusa, madali kayong madali kayong magkakasakit kasi away kayo ng away everyday. Kasi toxic yun eh. Tingnan nyo sila, masaya sila, mahaba ang buhay nila. No? Pero, may tanong po ako na, ang ganda, sabi ko, ang ganda nung sagot nila, nagulat ako. Sabi ko, nung po kayo nagtatrabaho sa abroad, at yung tatay na iwan, so pinapalaki yung mga anak, ano po yung challenge na nakita ninyo? Ay, naku, Father, isa sa mga challenge na nakita ko. Okay, salamat naman po, meron akong asawa na tinuruan yung mga anak namin na magsikap sa pag-aaral. So, ibig sabihin, pangarap po namin na makatapos sila ng pag-aaral. At yung mga anak namin, pangarap din po nila na makatapos sa pag-aaral. So, pangarap po namin na makaahon kami sa buhay na ito at umangat. Yung pong mga anak namin, pangarap din po nila na umangat ang buhay. Hindi lang sila tumanggap ng padala. Ito po ang challenge, Father. Alam ko po na marami akong kasamahan na OFW. Bakit po kami nakapagpatapos? Bakit po sila? Nagkukwentuhan po kami, ang sabi nila, ang napakahirap po sa isang OFW kasi habang nasa ibang bansa ka katulad kayo, nag-iiba ang personality ninyo. Buhok pa lang, alam nyo ng asa abroad. Makintab. Di ba? Pananamit na lang. Yung paglakad na lang, ibang-iba kayo. Pag uwi nyo sa barangay ninyo, ibang-iba kayo. Kasi habang nasa abroad kayo, marami na kayong natutunan. Amen? Natutunan sa buhay. Napakagaling na natin, mahusay na tayong gumawa ng desisyon. Kasi namamana na natin dito yung paggawa nilang desisyon, yung pamumuhay nila, yung disiplina nila. Hindi natin namamalayan, unti-unti nagiging ganun tayo. Ina-apply natin, na-adapt, no? Ina-apply natin sa sarili natin. Di ba? Dati hindi tayo malinis. Ay ngayon, dahil ang trabaho natin linis, naging malinis na tayo. Hindi lang yung nililinis nating mga bahay, mga bata, pati sa sarili natin. Mabango tayong tingnan. Malinis, di ba? Makinis. Yung iba nga pumuti pa. Yung iba naman nagpapaputi pa lang. So,
makikita natin na iba na tayo. Iba tayong mag-isip. Iba tayong kumilos. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo mabagal. Kasi, nandito na tayo. So, ibig sabihin, pati sa pagdidesisyon, pagtingin sa isang sitwasyon, nag-iiba na tayo kasi nagmamature na tayo. Amen? Amen. Pakitanong nga po yung katabi nyo, matured ka na ba? Mukhang childish yata eh. Ha? Matured na ba? Ayun. So, ano nangyayari? So, ikaw na OFW, may maturity ka na, iba ka na. No, iba ka na katulad ng dati. Ibig sabihin, nag-improve ka na. Hindi dahil gusto mong ibahin ang sarili mo, dahil sa pag-iisip mo, iba ka na. Yung pagkilos mo, iba na. Very smart ka na. Ang masakit lang, sabi niya sa akin, Father, alam niyo po, pag uwi ng isang OFW, makita niya yung pamilya niya na walang nangyari. Na ganun pa rin sila mag-isip. Walang maturity. Ang alam lang nila, tumanggap ng padala. At matapos bayaran ng lahat, pag may natira, mag-iisip kung ano pa ang bibili. Hindi lang lumabig ka agad ng yelo, hindi naging yelo kinabukasan. Palitan na natin ng red. Ayaw na paano? Hindi naman nilinis. Puro yelo. Hindi ba? Naghang lang yung telepono. Yung phone ko nasira na. Bili na naman. Baka overuse lang. Sobra lang ng init. Yung phone ko madali nang malobat. Makapag tumawag ka, hindi ko masagot. Sige ka. So, pwede pa naman, pero hanggang doon na lang sila. Ano yung ibig sabihin? Ikaw dito, nag-grow ka, nagmamature ka. Pero yung pamilya mo, walang new life. At yung iba, di ba? Yung tatay na dati, nagtatrabaho kahit 400, 500 a day, dahil napakaliit na nun, kumpara sa tinatanggap nyo, 30,000, sasabihin mo pa, huwag ka na magtrabaho, ako na lang bubungan. Mali, kapatid. Mali. Hayaan mo ko ako may asawa, kahit 300 dyan, kahit 400 dyan, itutulak ko asawa ko, magtrabaho ka. Kasi iba ang may trabaho. Ang sarap kaya nung ako ang tatay, diba? Maramdaman ko na kaya kong pakainin yung pamilya ko. Yung kahit yung kitain ko lang na 300, 400, yun ay pambili na ng pagkain maghapon at kumatira, ibaon ng mga anak. Malaking tulong sa inyo yun. Kaya sabihin sa mga asawa niyo, magtrabaho kayo. Kasi kayo iba sa inyo, huwag ka na magtrabaho, kakaliit lang yan. Oo, maliit lang yan. Pero iba yun. At alam niyo po ba, makinig, alam niyo po ba, pansinin niyo po, sino ang mga nakakagawa ng paglabag sa batas? May mga trabaho o walang trabaho? Walang trabaho. Pag walang trabaho, yan ang gustong-gusto ng demonyo. Kasi, wala ka magawa, hindi kasama ka. Narungkot ka, ala ang asawa mo, sama ka. O ano na, saan na nagpupunta? Amen po ba? Amen. Tapos, ang mahirap doon, ikaw nagsisikap kang umunlad ang pamilya, yung asawa, Paano umunlad ang aangat ang pamilya? Walang trabaho. Tambay. Kaya, tama dapat talaga may new life. Amen? Hindi lang sa inyo, kundi sa pamilya dapat may new life. Ang new life po, sabi ko kanina, hindi natigil yung bisyo, pero yung pag-uugali nandun pa, yung mentality. Sa inyo, alam niyo may mga tambay, di ba?
Nandun sila palagi sa waiting shed. Di ba? Anong ginagawa nila doon? Ang trabaho nila, pag may dumaan, uy, hindi na ba anak yun? Di ba anak na yun? Oo. Yung tatay niyan, ano? Oo, di ba? Ganon. Tatanungin ko kayo. Halimbawa kayo masipag kayo. Ako tambay ako. Sabi niyo sa akin, bro, sama ka. Instruction. Para makapagtrabaho ka. Okay. Tanong. Palagay niyo, ako tambay ako sinama niyo ako. Tatagal ako sa trabaho o hindi? Hindi. Mga 3 araw siguro, tama? Tama? Pagkatapos, kasi sanay ako na, pagtambay, alam na yung ganito yan. Halimbawa, ako may asawa sa abroad. Naihatid ko na yung anak ko sa school. Maganda yan o hindi? O, nakagawa na ako ng maganda. Tatambay na ako. Di ba? Nakalinis na ako ng bahay. Malinis na. Nakagawa na ako ng maganda. Okay na yun. Tambay na ako. Di ba? Mamaya na lang, susunduin ko ulit anak ko. After nun, tambay na ulit. So, ang mentality niya, makagawa ng konting maliit na mabuti, okay na yun. Sapat na yun. Yun yung mindset. Hindi naman sa paghusga. Siguro, ang mga naka-standby. Diba? Nahugas ko lang pinagkaanan ko. Dati hindi ako naghuhugas. Pinahunugasan ko. Mabuti na yun. Nakapag-igib ako ng 2 timbang tubig. Okay na yun. Kasi mabuti na yun. Tatambay na ako maghapon. So ngayon, isinama mo siya sa trabaho. Ang mentality niya, konting galaw, mabuti, hinto na. Kaya pag sinama mo yan sa trabaho, konting halo-halo lang, nakapaghalo na, maganda. Hindi dahil, hindi na kaya. Kung hindi mentality niya, konti lang, tapos na. 3 araw lang. Ngayon, may pera na. Amen? Tanong, sa palagay nyo, habang may pera, magtatrabaho uli o hindi? Hindi. Pag naubos, kita niyo yung mental. Sorry yung nakatambay, kung ayaw natin silang husgahan na, sorry po sa mga naka-online sa atin, ayaw natin maghusga sa kanila. Pero kadalasan, ganito nangyayari. Pag meron na, okay na. Tambay. So, kung ganun ang miyembro ng pamilya mo, tapos ikaw nagsisikap kang iangat ang pambuhay ninyo, at yun ang dadatnan mo pag uwi mo, yun daw ang challenge, malaking challenge sa mga OFW. Ikaw lang yung nangangarap. Ikaw lang yung nagsisikap umangat at sila hindi. Kung ganyan ang pamilya natin, so dapat meron tayong gawin. Amen po? Amen. Hindi basta ganun, kahit ilang taon ka pa sa abroad, hindi uunlad. Kasi wala silang desire na umunlad ng kanilang buhay.